Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat.
Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So narito muli po kami para mag-live dito po sa Region 2. Dito po sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Dito po sa amin pong bahay na nandito po ang ating mga kapatid na kasama ko po ngayon para magpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Na unang-una ang aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltasar. At gayon din ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. At ako naman po ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. At ganon din po na kami po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng sumusubaybay sa amin pong Facebook Live, no? Sa palatuntunang consumatum est, no? Tungkol sa kaharian ng Diyos. So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna naming magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyam Bonanza. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na syudad. Doon po sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras po dyan, mga nanay. At ganun din po sa Royal Family of Reyam Bonanza, na pinangungunahan po ng amin pong mahal na prinsipe, ang amin pong mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang amin pong President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes, sa lahat ng mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2. Walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom. So mapagpalang oras dyan, Hari at Reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa loob po ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. At ganun din po na kami po ay nagpapasalamat sa wala ring sawa na pagsubaybay ng ating mga kapatid na nasa ibang bansa
na pinangungunahan po ng ating Reyna Shirley del Rosario na nandun po sa UK, doon po sa London. At ganun din po sa isa pa nating prinsesa na nandun po sa Kuwait, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. So mapagpalang oras dyan, Reyna at Prinsesa. At ganun din sa mga kapatid natin na nandyan sa Barangay Naggasikan, Santiago City, na pinangunahan po ng ating kapatid, Haring Ramel Tadya, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, Reyna Luz Biminda Gutierrez, kasama ang ating prinsipe dyan, walang iba, Prinsipe J.V. Sales. At ganun din sa kapatid natin na nandun po sa Malanit Jones, walang iba, Haring Roger Pagumpana, sa kanyang buong pamilya, kasama na ang kanyang anak na nandun sa Negros, walang iba si Haring Reggie Pagumpana, kasama ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. At sa mga kapatid natin na nandyan sa Cabarugis, si Reyna Rosalia Tuginayo, Reyna Marina Ansibay. So pagpalang oras dyan, mga Reyna. At sa mga kapatid natin na nandun po sa Nagtipunan, na pinangungunahan ng ating kapatid, Haring Raul Digaw, kasama ang kanyang Prinsipe Fernando Digaw, sa buo niyang pamilya. Mapagpalang oras dyan, Hari at Prinsipe. Ganon din ang ating Haring Nicomedes Rapio. Mapagpalang oras dyan, Haring Nick. So sa gabing ito, muli na naman po kaming magpahayag tungkol sa plano ng Diyos sa daigdig, tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang consumatomes, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. So, sa gabing ito, muli naming patunayan sa inyo na itong bansa nating Pilipinas ay siya nga ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Ito po'y wala po kaming sawa o tigil na paulit-ulit na ibinabalita sa inyo para sa gayon ay lubos po nating maunawahan at maintindihan kung ano ba ang nakatagong lihim sa mga plano ng Diyos, lalong-lalo na dito sa bansa nating Pilipinas, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Na wala nang ibang naririnig natin ngayon, kundi yung salita ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Maraming ang nangangaral, ngunit ang tunay na dala ng Diyos ay kaharian sa buong daigdig. Sapagkat ang kaharian nga, ito yung talagang kalugod-lugod na plano ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan. No? Kaya, intindihin nating mabuti kung ano baga yung nilalaman ng mga salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, na siyang magpapatunay na dito talaga sa bansa nating Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, muli na aming patunayan sa inyo na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya pakinggan po natin ang isa nating kapatid na walang iba po ang aking ina, na siyang unang magtalakay at magbahagi po sa atin yung katotohanan na siyang nagpapatunay na ang kaharian na ng Diyos ay dito na sa bansa nating Pilipinas. Walang iba, Reyna Merlita Baltasar. Reyna.
So, maraming salamat, Hari. So, mapagpalang oras buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ngayon mga kapatid, nandito na naman kami para mag-live dito sa Region 2, dito sa bayan ng Madila, Quirino. So, bago ako magpatuloy, ay nais ko pang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, His Majesty, Supreme Founder of the Kingdom of God, Supreme King Philemon Ondok Priam Bonanza. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, at ako'y lubos na gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa aming Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa mga 12 apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotong, kasama ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligotong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa mga municipal leaders, barangay hanggang purok. At binabati ko po ang aming mga kapatid sa ibang bansa na si Reyna Shirley del Rosario na nandun sa London. So, at sa aming Prinsesa Claribel Baltasar na nandun sa Kuwait. So, mapagpalang oras sa inyo, Reyna at Prinsesa. Ganon din sa mga kapatid namin sa Santiago, Barangay Nagasikan, na pangunahan si Reyna Gloria de Leon at si Reyna Marites Saltibar at si Reyna Luz Biminda Gutierrez at Haring Ramil Tadya, Haring Redentor Domingo, at si Haring Gino Tolentino, at sa isa ganon din sa Jones Isabela doon sa Barangay Malanit, Haring Roger Pagumpana at sa buong pamilya, at sa kanyang anak na si Haring Reggie Pagumpana nandun sa Negros. Ganon din sa kanyang Reyna Jel Pagumpana. So, magandang mapagpalang oras sa inyo, mga kapatid. So,
At ako'y nagpapasalamat din sa mga nakikinig dito sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est. So, nandito kami para ibahagi na naman ang tungkol sa kaharian ng Diyos, na ito po ang aming paulit-ulit na ibabahagi o ipaalam sa inyo na talaga na dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon mga kapatid ay mayroon kaming palatandaan o patutuo na talaga na dito na sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, na inalis mula sa Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, nasaan kaya ang bansang nagkakabunga, mga kapatid? Sapagkat palagay natin na ang bansa sa buong daigdig ay mayroon 300 nation, mga kapatid. 300 nation. So, nasaan kaya diyan ang pinagbigyan ng Diyos ang kanyang kaharian, sapagkat ito ay pinapahanap ng Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33. Basari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Narinig natin na ang kaharian ng Diyos ay hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yan po ang sinabi ng Diyos, na hanapin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ito po ang hinahanap ng marami, na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. So ngayon, nandito kami para ibalita sa inyo o bigyan ng patutuo na dito na sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. So ayon sa banal na kasulatan, para malaman natin ang buong katotohanan na ito ang isang pagpapatunay na dito na sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 17:10. Basari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At sila ay 7 hari. Ang 5 ay nangabuan. Ang isa ay narito.
ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sangdaling panahon. Sa 11, at ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring ikawalo. At siya ay sa 7, at siya ay patungo sa kapahamakan. Punto. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Na ang 5 ay nangabual na. Ibig sabihin ay wala na o patay na. Yung ayon sa banal na kasulatan, ang 7 hari ay ang 5 ay patay na. Nangabual na. Nangabual na o wala na. So, sino-sino kaya ang mga 5? So, ang una ay si Manuel Tison. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-apat, Ramon Magsaysay. Pang-5, si Carlos Garcia. So, subalit ang silang 5 ay nangagwal na o patay na. Patay na o wala na. So, yung pang-6 ay dumating na. Walang iba kundi si Diosdado Macapagal. So, si Diosdado Macapagal ay siyang presidente ng Concon Delegate. President ng Concon Delegate. At siya pa ang presidente ng bansang Pilipinas. Presidente ng Pilipinas. So, ayon sa kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Yung pang-7, walang iba kundi si Ferdinand Marcos. So, si Ferdinand Marcos, si Diosdado Macapagal, noong natapos na ang kanyang termino, ay sumunod si Ferdinand Marcos na siya ang pang-7 ayon sa banal na kasulatan. Na si Ferdinand Marcos ay siya ang president ng bansang Pilipinas. At siya pa rin ang Concon Delegate. Concon Delegate. So, ayon sa banal na kasulatan, na ang pang-7 ay siya rin ang pang-8. Yung pang-8 ay siya rin ang isa sa mga 7. So, para matupad ang
nakasulat sa banal na kasulatan na magtuloy ng kunting panahon. So, ganito ang hanay mga kapatid. Si Ferdinand Marcos ay nagpatupad ng referendum. At nagpabutos ng yes or no. Yes or no. Ay nanalo ang yes. Para matupad ang nakasulat sa banal na kasulatan na magtuloy ng kunting panahon. Na tagal ng 9 months and 10 days, mga kapatid. So, ito yung tagal ng referendum. 9 months and 10 days. So, ito po ang ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ito po ang isang pagpapatunay na talaga na dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, mga kapatid. So, ang tanong, saan ito naganap? Walang iba, kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba pa rin dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid. So, mapalad tayong mga Pilipino sapagkat dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kaharian ng Diyos. So, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro sapagkat siya ang nagbigay sa amin ng buong katotohanan na dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kaharian ng Diyos. Kung wala ang aming mahal na dakilang guro na nagbigay sa amin ang kaalaman, siguro ay wala kaming may babahagi na ganito, mga kapatid. So, magpapasalamat tayo sapagkat dito na sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kaharian ng Diyos. So, ito po ang aking may bahagi sa kaurasan ito at ako'y nagpapasalamat sa mga nakikinig dito sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est, mga kapatid. So, maraming salamat at ako ang inyong lingkod, Rena Merlita Baltasar. So, at ibibigay ko din at sa isang kapatid para magbigay din ng pagpapatunay na talaga na dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. So, hindi ako mahihiya o matatakot na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat. So,
kita sa kaharian ng Diyos. Ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin.